Okay, so giving guidance, giving counsel, basic part po siya ng sa ating discipleship. Leader, your disciple. Okay po? So, part kasi yan, especially kung nag-PID tayo, pero may mga emergency, may mga immediate counsel na kailangan. Yung may mga ilaalagaan ka na bigla na ng umiyak. May nag-chat sa'yo, yung ganito. Ayan, si Cyril, umiiyak na naman. So, yan dun sa di ba? So, mga immediate counsel, ayun po. So, sa pamamagitan po ng counsel, yung leader po, syempre kailangan, ang maganda kasi sa atin, iba kasi sa psychology, iba yung sa dito sa Christian natin. So, sa psychology kasi doon lang sila mag-base. Pero sa counsel kasi, sa atin, it's more about yung connection mo sa kanila. Kailangan, syempre, connected ka muna sa kanila for you to be able na makapag-penetrate sa kanilang mga puso. Diba? Syempre, mas maganda na mag-counsel ka sa mga taong connected sa'yo, tsaka ano mo ginagalang kayo. Maganda yung gano'n no? Yung iba kasi pag pinaka-counsel mo, minsan sila pagalit. Minsan sila pa yung So, ayun po. So, mas maganda talaga na connected tayo din sa mga taong pinaka-counsel natin. So, okay po. So, in order to give guidance, unang-una, syempre kailangan ikaw bilang isang leader at marami ka sa scripture. No? So, paano mo nalaman? So, ano yung magbibigay ako ng mga mga parang words na mga madalas pinag-uusapan sa isang council na yan. So, ano yung verse na may ibibigay mo? Halimbawa, fear. Ayan. Ate Sol. Ano yung tayo? Ayun, hindi namin pwede sabihin sa kalimutan. Ikaw, Joy. Halimbawa sa fear. Ano yung verse na may ibibigay mo? Joshua 1:9. Do not be afraid. Be strong and courageous. Ano pa? Halimbawa, yung word na sa resentment. Ano yung mga ibig sabihin ng resentment? Yung galit. Meron galit sa sama ng loob. Halimbawa, tawag dito. Ito lang yung notes ko. Sa arguments. Ano yung mga yun? Kasi mostly mga nasasagutan sa magulang. Ganyan yung mga nakakausap natin. So, kailangan, isa sa mga good quality o good counselor is marami lang alam na verses na mga sa kanila. Okay po? Mahalagang bagay po kasi yun para mas madali mo rin ma-identify yung mga problema na madali mo mapasukan yung mga verses. Okay po? And the purpose or end goal ng ating pagka-counsel po, siyempre magkaroon ng changes dun sa ating pina-counsel. Diba? Siyempre, may matutulog din tayo personally. Okay po? Sa ating mga tinutuluhan. So, every time we counsel people, counsel. Every time we counsel people, so kailangan lagi tayong may biblical yung foundation natin is about laging biblical. Lahat ng mga bagay na sinasabi natin biblical. Okay po? So, the importance of providing guidance, dito na po tayo. So, bago tayo dun sa yung people involved sa guidance, dito muna tayo, importance of providing guidance. So, ang pinaka-best na example po dito is yung si Jethro and si Moses. Sino po si Moses? Anong Israelites? Nag-lead, naghati. Tinutok niya lang yung si Lord pa rin naghati. Hindi niya kaya hatiin. Alis sa Egypto, si Moses. Sino naman si Jethro? Nagahati din yun. Mamaya malalaman yun. Si Jethro po ay tawag ko manugang? Manugang niya. Yenan, manugang. Yenan. Father-in-law, Yenan. Bakit? Ano ba ginawa ni Jethro dito? Ano yung pinayo niya kay Moses? Lahat sa kanya, tapos wala na katuwa. Yun. Paano mag-lead ng mga problems? Paano mag-lead ng mga problems? So, ano yung tinuro dito ni Jethro? Hati-hati siya. Hati-hati mag-testing. Make them, every tribes. Tayo ng leader. Kaya magbigay ng kanya-kanyang counselor, tayo ng kanya-kanyang leader na kung saan, doon sila dudulog, para hindi lahat kay Moses.
Diba? So imagine nyo yung isa sa nararamdaman ni Pastor. Imagine nyo yung nararamdaman ni Pastor dati nung siya lang yung sumasunod ng mga problema. No? Ganun, di ba? So ngayon dahil meron na tayong yung mga people natin, so sila na yung mga nalalapit na natin. Pwede naman kayo dumaray-diray para kay Pastor. Kasi syempre may leader tayo, no? So parang ganun yun. So pinayuan ni Jethro na ay sa mamatay ka, diba? Syempre mapamatay mo yun no? So iba-iba yung iba-iba yung saka spirit ninyo, every time na may nagpapit sa yung mga Ikaw din ang nagkakit ka no? So sabi ko, pumili ka who are able, may tawag sa Panginoon, dalawang matotohanan, at ayaw ng na kasinungalingan. Gusto niya laging honest. Ano ba yung role dito ng leaders? Instruct with speech, help those na yung mga na-fall, yung pwede mag-share ng mga personal experiences. Be like a nurse. Ibig sabihin, ano yung ibig sabihin ng be like a nurse? Care mo, aalagaan mo from emergency to discharge, di ba? Ganun yun. Siyempre, pag na-discharge na sila, okay po, restore the one who has strayed. Okay po, ano ba yung mga kailangan mag-train sa isang leader? Naisip ko na din yun. Para maging ito, para magkaroon ka ng quality ng isang counselor, ano ba yung mga dapat mag-train sa'yo? Lead and care for the people. Kailangan magkaroon ka ng heart sa mga tao para matulong kang mag-lead. Marunong ka dumitek ng problema. So, paano rin for the discernment? No? Pwede ka lang, mga minimal judgment. No? Hindi kasi minsan may mga tayo, minsan may mga parang may mga tayo parang may mga obvious ng makikita mo yung obvious na makikita mo pala. Ayun. So, from the character of Christ, kailangan po natin yun. Offer support and fellowship sa mga believers, improve the process of restoration, correct mistakes in doctrine. So, minsan po may mga may mga kinakansel tayo na, bakit ito ang Lord? Bakit kumapatay ang Lord ng mga tao sa Bible? Ikaw, masasalit mo ba yun? Okay, mga kaya ang maganda dito is maalam tayo sa salita ng Panginoon. If ever may tatanong sa atin, hindi ba natin masagot? Sabihin natin, nakakalakihan ako muna ito. Ganun lagi kayo Huwag kayo magbibigay ng mga counsel na parang kasi mga beti, sinabi niya ni Ate Melo, ganun pala. Hindi pala hiwalayan sa hiwalayan ko yung asawa ko, ganun pala kasi tayo ginawa, di ba? Kaya iba naman pala yung yung sa Bible, ang sinabi ni Lord. Yung sinabi ng Lord, di ba? Kasi iba naman yung grounds sa hiwalayan sa isang sa Kristiyano, pag ganun, di ba? Ang tawag doon, adulterer. Lang naman, ang tawag doon, nagsugal lang naman ng malaki. Pinatawag yung ari-arian nyo. Ano ba yung balik niya? Ano gagawin mo doon? Okay po? So ito na, people involved in guidance. So may tatlong tao na involved sa ating pag-uusapan ngayon. Holy Spirit, the leader, the counselor, and the person being ministered. Okay po? So the Holy Spirit comes from the Greek word, nabasa nyo? Paraclete. Tawakas? Paraclete. Paraclete? Paraclete, ibig sabihin counselor, helper, guidance, and intercessor. So, napakahalaga po ng Holy Spirit every time we counsel. Diba? Pag hindi ka guided ng Holy Spirit, hindi maayos yung spiritual life mo, kung ano ang sabihin mo sa Kanya. Ma-absorb mo pa yan. Tigil mo na, wala yung asawa mo kasi yan. So, kailangan, the act of not including the Holy Spirit sa ating counseling, nag-act po ng self-sufficiency. Sabi ikaw lang. Kung sa sarili mo lang yung binagamit mo. Sariling karunungan, sariling instruction, kumbaga, nag-base ka lang dun sa Kumbaga, minsan gagamitin yung worldly, worldly point of view. Basta worldly payo, gano'n. Advice. So, tandaan mo natin yung mga works ni Holy Spirit, no? So, si Pastor Rodolfo, batak ko sa counseling. Batak yan. Kaya pag magkapa-counsel kayo, Counsel mo nga ako, class. counsel ako ngayong class. Ayan. So, ano po ba yung ni Holy Spirit? Si Holy Spirit po yung nagtuturo sa atin, nag-remind sa atin ng mga bagay na kailangan natin sabihin sa kanila. Ayun pa po, sa John 14:26, siya po yung nag-guide sa atin sa katotohanan. Okay po?
na, syempre, i-convict ka ng Holy Spirit at mali-mali na yung sinasabi mo sa ano. Kaya pag hindi na okay. He will convict us sa ating mga kasalanan din. Diba? So, pag nagka-counsel tayo, mahirap kasi mag-counsel pag hindi mo rin ginagawa yung mga bagay na sinasabi mo sa kanila. Hypocrite ang tawag doon. Turuan tayo ng Holy Spirit na sabihin kung ano yung mga dapat natin sabihin. And we will speak the gift of the Spirit, and the anointing teaches us. So, si Holy Spirit ang mag-anoint sa atin. Pangalawa po, the leader and the guidance. So, guidance, ano pala? Counselor. Sa ko kasi guidance yung ano nila sa ibang website. So, guidance, dito naman sa atin, tayo yung mga leaders, yung mga counselor. No? So, ang require ay preparation na kailangan, work na kailangan natin gawin is yung preparation at wisdom. Diba? Minsan, may sabi sa'yo yung, yung disciple mo na, ay, ganito may problema ka. Diba? Siyempre mag-pre-open. Mag-pre-open pa rin ng something, kumbaga ito pa lang yung may open lang siya na something na introduction pa lang. Pero pag nag-set ka ng time for usap, siyempre mag-ano ka. Or further discussion, mag-ano ka. Ganun talaga pag si Pastor Rodolfo, tanong niyo kay Pastor Rodolfo. Dapat kasi Pastor Rodolfo dito eh. Kasi kumbaga nag-ano ka lang, kumbaga mag-prepare ka personally, ano yung mga pwede mo nga. Kaya kailangan si Holy Spirit eh, no? Kung ano yung tamang sasabihin mo. Kasi may mga tayo, tandaan natin, may mga, sa ating mga inalagaan, may mga iba ka na soft-hearted, yung iba-iba yung harap na rin kumaga, ayaw nilang makarinig ng salita na masyadong ika-open nila. Pero kailangan natin, minsan, madalas kailangan natin magsabi ng gano'n. Siyempre, para matauban sila. Okay? So, a leader must be prepared to take on this work and stay in communication. So, para magkaroon ng additional support. So, ano ba yung mga kailangan character ng isang counselor? Siyempre, knowledge of the scripture, Colossians 3:16. So, mahalaga po yun. And must be convinced that the Word of God is truth in order to motivate and instill faith in others. So, kaya mahalaga ang Bible dito kasi yung foundation of truth, sa Bible lang natin makukuha. Kung ano yung nakasaad sa Bible, ay na yung masusunod. Kahit siguro taliwas yung mararanasan ng kina-counsel natin, sa Bible pa rin tayo magre-rely. No? And divine wisdom ay kailangan natin. Wisdom comes from the Word. So, Word pala, Word ng Panginoon. So, syempre yung mga useful na yung mga useful words na kailangan ba ibanggit natin. Diba? And syempre, goodwill towards others. Syempre, ikaw paano ka mag-ano ha? Bibigyan ko kayo ng situation. So, paano pag magka-counsel ka ng tao na may sama ka ng loob sa kanya? Mismo ika-counsel mo. Yung mismo ika-counsel mo, may sama ka ng loob. Anong gagawin mo? Sasabi po yung Kasi nanay Emily, ikaw na eh. Oo, yun ang love. Halimbawa, you are willing naman to counsel. Pero paano yung ika-counsel mo, may sama ka ng loob sa kanya? Wala yung... Sa akin, kasi selected. Anong gagawin mo? Sa akin, pass mo na. Kaya, pag-pray ko muna siya na maging malis. Pwede. Ano na? Ikaw na yun. Ako ba, umaharap ako ng isa pa. Kasi for me, control ko rin. Saka kasi mayroon kasi yun eh. Sa akin, hindi talaga ako isa pang person. Lagi mo sugat na isa. Kuya Bas. Mama Jo, ano yung pwede mong gawin? Huwag mo hawakan ng baba. Gusto niya magpa-counsel, makakarentura. May something kang galit sa kanya, naiinis ka sa kanya. Ano yung possible na? Ganun talaga kapag Ano yung gagawin mo? lalabas mo ng mga pangit. Kasi pag ganun kasi, nakalimutan mo muna. Kasi, Papalabasan yung mga pangit. Para lang puro pangit yung malabas. Kakalimutan mo yung personal issue doon sa tao. Magbalik pa sa iyo yung Holy Spirit para tama yung lagay ay ma-advise mo. So iba-iba tayo, case by case kasi yan no? So depende yan, kaya kailangan tayo natin ng
Holy Spirit for us to guide us sa mga bagay na yan. Lalagay mo yung sapatos. Gusto mo yung sapatos nila? Halos malaki yung size. Ayan. And isa po sa ang tawag nito, pinakamagandang quality ng isang counselor is you must be emotionally healthy. Emotionally healthy. Ibig sabihin, maraming ibig sabihin nito, possible na hindi ka madaling maapektuhan ng mga bagay na sinasabi. Kilala mo yung sarili mo kayo sa sinasabi niyo. Yun, pwede. So, emotionally stable ka dapat. Healthy. Pinaka-ano dito is, syempre kailangan, sabi dito sa Matthew. Ayan, Matthew 5:8. So, kailangan dito, yung emotion mo firm. Ano ibig sabihin ng emotionally healthy ito? Hindi ka magpapadala dun sa sinasabi. Sa sinasabi ng taong pinaka-counsel mo. Hindi ka magpapadala. Mag-stay ka pa din sa katotohanan. Nagets nyo ba yun? Ito yung sinabi niya. Ganyan, gagawa. Ay, pumasa ako pero nakakita ako. Kaya sabihin mo, okay lang yan, tapos pumasa ka. Parang natuwa ka rin. So, ibig sabihin mo, kailangan na tayo. So, halaman din po dito is, effective counselor is able to counsel discouraged people despite of being discouraged. Ayun ang strength ng sarili. So, you are able to give inspiration kahit na hindi ka inspired. Kahit na durog ka. Kahit na discouraged ka. Why? Ito yung purpose natin, ito yung work natin bilang leader. Now, we are able to still to guide people kahit tayo, minsan agaw na daw tayo, minsan hindi natin kaya minsan ka nahihirapan na kayo kumarap sa kanila eh. Minsan parang gusto mo na, pwede kong sakala muna. May sarili akong problema eh, bakit yung problema. Pero dahil sa tulong ng Holy Spirit, we are able to encourage them dahil kahit na discourage ka. Yan ang sabi ko. Yan ang effective counselor. Okay po? So, discernment, kailangan din po ng discernment. So, minsan may mga situation kasi na na nagsisinungaling lang pala yung pinaka-counsel mo para maging magmukha siyang tama sa harapan mo, mali yung tao mo niya. Diba? So, may mga ganun, kaya kailangan tayo. Malaking factor yung discernment. So, malaki na may mga nangyari sa simbahan na gano'n na sinabi na ganito, hindi naman pala totoo. No? Okay po. So, ayan, meron tayong heart na, meron tayong paniniwala na mababago yung tao. Diba? Bulat yan, step. Okay po. Pangatlo, the person being ministered to. So, ayun nga, tandaan mo na we must recognize the individuality. Ibig sabihin, may kanya-kanya silang pinagdadaanan. May kanya-kanya silang point of view. May kanya-kanya silang perspective sa buhay, cultural, spiritual, economical, marami silang background na iba-iba. Okay po, hindi mo pwede, huwag kayo iwasan natin magsabi na ako nga eh. Diba? Saka mo na sabihin niya pag sa dulo, pero pag yung papamukha mo sa kanya na kaya ko, dapat kayanin ko rin. Sasabihin niya, di ikaw na. Di ikaw na. Sige na, ikaw na. Ayun nga po, sa mahalaga yun na maunawaan natin. So for us to be able na malaman kung ano yung problema ng mga taong yung sila, ka-counsel natin. So kailangan willing ka na makinig, motivated ka na alamin kung ano talaga yung root. Diba? And syempre, connection is a key. Diba? Kasi, ano bang nangyayari dito? Bakit yung nangyayari? Kasi may mga kinakounsel tayo na nahihiyang mag-open talaga ng pinakadahilan. O nahihiyang mag-open ng mga bagay na diba? Pero ikaw, dahil nag-guide ka sa Holy Spirit, diba? Malalaman mo kung bunod-bunod mo. Okay po? So, ano nga ba yung kailangan natin, what does the person being ministered to ano yung expectation ng mga mini-minister natin? Diba? Tayo naman, nakapag-minister tayo sa mga leader natin. Mga preacher ba pag-minister yung kailangan? No? So, ito yung mga expect nila na gagawin natin. Siyempre, someone to understand sa kanilang mga problema better than they do. Diba? Kasi ikaw minsan, mas makikita mo yung lawak ng problema niya. Pag
open niya sa'yo. Kumaga, naiintindihan mo yung ano, yung, siguro pag pinagdaanan mo lang, mas good siya. Diba? So, maiintindihan niya, mas maiintindihan. Gusto niya, kumaga, mag-open siya sa'yo kasi alam niya yung problema na to. Napagdaanan niya na, napagdaanan mo na, kaya, mas alam mo, makapagbigay ka, o ikaw na yung makakatulong, makapagbigay ka ng better solution. Okay po? Ayan, someone to get to the root of the problem. Diba? Minsan yung kinakounsel natin, hindi rin alam kung ano yung problema. Diba? Bakit I'm so obsessed in pornography? Bakit I'm so obsessed in ganitong mga bagay? So, hindi niya alam yung pinaka-reason. Pero ikaw, habang nakikinig ka sa Holy Spirit at nakikinig ka sa kanya, malalaman mo yun. So, to receive help in times of crisis, to be help in changing undesired behavior. So, may mga sinasabi sa atin si Holy Spirit na, anong tawag dito? Dapat natin sukuan. Naranasan niyo na ba yun? Na-counsel ka ng counsel, PID kayo ng PID, pero gano'n pa rin yung ginagawa. Pero sabi sa inyo ng Holy Spirit, huwag mong sukuan. Diba? Baka kasi ay mga tao inaalagaan mo, sa iyo lang din kumukuha ng reason para magpatuloy. Kumbaga, kasi alam nila, ikaw lang din yung malalapitan nila eh. Diba? So, tandaan natin yung mga tao na kaya kailangan natin sa Holy Spirit eh, para madunsan natin na, Lord, tigil ko na ba ito kausap dito kasi parang paulit-ulit na Lord, ulit ko pa ba? So, kailangan ko natin yan. So, we taught what is right. Ayan. So, gusto nila na yun na, syempre, sabihin sa kanila kung ano yung tama and to be led to growth and in maturity. Okay? So, watching po, huwag mo natin i-judge yung mga taong hinaan natin. Don't judge ako. Although ako personally kasi may ano ako eh. May tamang ano ako eh. Alam ko rin ginagawa niya, mag-open sa akin, tapos mali ko rin yung sabihin. Parang naman ako. May mga times kasi na hindi nakasama. Di ba? Pero may mga ano kasi, may mga magaling talagang kung sino mali. Experience mo? Paniniwalaan mo yung ano, paniniwalaan mo siya kaysa dun sa isang taong ini-involve niya. Diba? So kaya, ano natin niya ano yun? So, Sabi ni Pastor, kaganapang ganun eh. Papaniwala Yun ko ang sa sabihin. Ayun po. Ayan. So may activity pa tayo sa bitula. By pairs, ilan ba? Sakto pala. Sakto lang si FJ. Ayan. Maganda si Pastor Rodolfo sa Aspia Andy. Ayan. dahil sinabi mo. Si Mama Diyos sa si nanay. Siyempre magnanay pa rin. Magnanay para si nanay Emily sa si nanay Jo, Mama Jo, si Pastor Rodolfo sa si Pastor Pasuyo po sa si Biali. Ayan. Si Joyce sa si Erika na lang. Tapos si Lea sa si Geraldine. Ganito lang ang gagawin natin. Ilan ba kayo? 10? Di ba? Ilan na, no? Ano na to? 2 minutes lang ito gagawin natin. Okay, pili kayo ng ano. Kayo yung mini-minister. Sa part, pili kayo dalawa. Kayo yung mini-minister. Ikaw na. Dapat ikaw yung mini-minister. Ay, ikaw yung mini-minister. Sino dito yung mag-minister? Yung leader. Ayan, okay? So, dahil na kayo, magbibigay ako sa inyo ng mga specific na ano. Specific na... Ha? Magkakit. Rate mo na to? Activity with Craig? Oo, ngayon activity na pala yun eh. Ayan. Ayan. So, hindi, meron kayo post ngayong 4. What? 4? Yung 4 dun sa ano. Hindi, okay na yun. Rate na. Anong 4 ito? Ayan. So then, I'm going to heal the willingness and other ayan. Ito yung ano, hindi itong 4. So, magkakaroon naman. Ito kasi pang leaders ka nito. So, di ko kasi nabasa yung Craig ni Geraldine. So, malang sana 1 and 1. May lang naman siya, kuya. Ay, Ang gagawin ko na lang, dahil na-activity mo ngayon. So, assignment ko na lang yung baka may nangyari sa'yo. sige.
tuloy pa rin tayo, tuloy pa rin tayo. So, magbibigay po ako ng mga kanya-kanyang topic po, okay? Kila Geraldine, arguments. Okay, kila... Lahat na ba yun, lahat? Abulot na lang. Abulot na lang. Ano to? Limang Bakit wala mo? Kapalitan mo lang. Palitan mo lang ano? Sino ba? Ito, nakabunti. Ikaw na lang, te. Kay Leia. Si Charity. Bibigay ko lang mic kay Jay. Minister na siya. Yes. Pala desisyon ako, ba? Okay. Hindi ako kinakabahan. Continue natin yung create. Dahil napalitan ako. Tabunod nyo na. Tabunod na kayo. Okay. Bunot. Ano yun sa inyo? Ano yun sa inyo? Sige, buksan nyo na kung ano yun sa inyo. Ano sa inyo kaya? Morality? Fear? Frustration? Sa inyo po yan. Arguments. Wow. Sa inyo natin. Depression. So, yun. Paano nyo maka-counsel yung taong may morality? Immorality? Morality na talaga. Morality. Dahil sa book eh. Baka immorality. Baka yung morality. Malino. Immorality. Morality. Kaya nga eh. Immorality. Morality. Kasi Ano ibig morality sabihin ng naman morality? eh. It has, may mga verses. Okay. Wala na akong comment. Sa inyo, frustration, Ang arguments, moralidad, pagiging... fear, and depression. So, Pagiging tao. nasa book po.